Noong Marso 17, 1995, sa loob ng Changi Prison sa Singapore, binitay ang isang Pilipinang domestic helper na si Flor Contemplacion matapos mahatulan sa kasong double murder. Ang balitang ito ay nagdulot ng malawakang protesta at bighati sa buong Pilipinas dahil sa paniniwalang siya ay inosente. Tanging hangad ni Flor na maiahon ang kanyang pamilya sa Laguna mula sa kahirapan sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa ibang bansa upang mapagtapos ang kanyang 4 na anak. Ninais niyang ang bawat sakripisyo niya ay magbunga ng magandang kinabukasan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit paano kung ang pangarap mong guminhawa ay maging daan sa iyong sariling kamatayan sa kamay ng dayuhang batas? Ano ang gagawin mo kung ang iyong sariling gobyerno ay tila nagkulang sa pagprotekta sa iyong karapatan habang ikaw ay nahaharap sa sintensya ng bitay? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po! Ang kalbaryo ni Flor Contemplacion ay nagsimula noong Mayo 4, 1991 nang matagpuang walang buhay ang kanyang kapwa OFW at kaibigang si Delia Maga kasama ang 4 na taong gulang na alagang si Nicholas Huang sa loob ng bahay ng mga amo nito sa Singapore. Si Flor ang itinurong pangunahing suspek dahil siya ang huling nakitang bumisita sa tahanan at dahil sa diary ni Delia na nagsasabing magkikita sila ng araw na iyon. Sa loob ng investigasyon, lumabas ang mga ulat na inamin ni Flor ang krimen, ngunit maraming lumutang na pagdududa kung ang pag-amin na ito ay nakuha sa pamamagitan ng marahas na pamamaraan gaya ng kuryente at pambubugbog habang siya ay nasa ilalim ng kustodya ng mga pulis sa Singapore. May mga saksi na lumabas gaya ni Lucena Sanas na nagsabing nakita niya ang pagpapahirap kay Flor at ang pagtuturok sa kanya ng mga gamot na nagpahina sa kanyang katinuan bago ang bawat pagharap sa korte. Ayon sa bersyon ng depensa na hindi pinakinggan ng korte, posibleng nalunod ang batang si Nicholas dahil sa kanyang sakit na epilepsy at ang galit na among si Wong Sibun ang siyang pumatay kay Delia Maga matapos makita ang sinapit ng kanyang anak. Ang teoryang ito ay pinagtibay ng mga obserbasyon na si Delia ay nakitaan ng mga bali sa buto na tila gawa ng isang malakas na lalaki at hindi ng isang maliit na babaeng gaya ni Flor. Ngunit ang gobyerno ng Singapore ay nanatiling matigas sa kanilang desisyon at ibinasura ang lahat ng apela sa kabila ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa loob ng 4 na taong pagkakakulong, dumanas si Flor ng matinding pangungulila at takot, habang ang kanyang pamilya sa Laguna ay umaasa sa isang himala na hindi dumating. Ang bawat sulat niya ay puno ng tagubilin sa kanyang mga anak na magmahalan sila at huwag pababayaan ang isa't isa na tila pahiwatig na tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Noong huling gabi bago ang bitay, nagkaroon ng madamdaming pagtatagpo ang pamilya kung saan muling iginiit ni Flor na wala siyang kasalanan at siya ay biktima lamang ng pagkakataon. Ang kanyang huling hiling na kape at tinapay bago harapin ang lubid ay naging simbolo ng kanyang simpleng pagkatao na hinarap ang kamatayan ng may dignidad sa harap ng mapang-aping sistema. Ang bawat minuto ng paghihintay ng sambayanang Pilipino sa labas ng embahada ay puno ng galit at dasal na sana ay may dumating na executive clemency, ngunit ang Singapore ay nanindigan sa kanilang soberanya at itinuloy ang parusa sa gitna ng sigawan ng mga nagpoprotesta. Ang kawalan ng sapat na legal na tulong mula sa embahada noong simula ng kaso ay naging pangunahing punto ng kritisismo laban sa Administrasyong Ramos dahil tila mas pinahalagahan ang diplomatikong relasyon kaysa sa buhay ng isang inosenteng manggagawa. Lumabas sa mga pagsisiyasat ng Gancayco Komisyon na nagkaroon ng kapabayaan sa panig ng mga opisyal dahil hindi nila agad na ibigay ang kailangang proteksyon kay Flor noong mga unang buwan ng kanyang pagkakaaresto. May mga ulat din na nagsasabing ang mga ebidensyang forensic gaya ng fingerprints at bloodstains ay hindi sapat na sinuri
upang mapatunayan ang kanyang presensya sa aktwal na sandali ng pagpaslang. Ang bawat detalye ng kanyang paghihirap sa loob ng Changi Prison ay naging mitya ng mga demonstrasyon sa kalsada kung saan ang mga bandila ng Singapore ay sinunog bilang tanda ng poot. Sa kabila ng mga ito, walang nagawa ang Pilipinas kundi ang tanggapin ang malamig na bangkay ni Flor na dumating sa airport na sinalubong ng libu-libong tao na sumisigaw ng katarungan. Ang kanyang libing sa San Pablo ay itinuturing na isa sa pinakamalaking pagtitipon ng mga tao sa kasaysayan ng probinsya dahil sa dami ng nakiramay na hindi naman niya kamag-anak ngunit nakaramdam ng koneksyon sa kanyang sakripisyo. Ang bawat patak ng luha ng kanyang asawa at mga anak ay naging hamon sa gobyerno na baguhin ang mga pulisiya upang hindi na muling maulit ang ganitong uri ng trahedya. Sa paglipas ng panahon, lumabas pa ang mas maraming testimonya na nagpapatunay na si Flor ay sadyang ginawang scapegoat upang pagtakpan ang pagkakamali ng isang makapangyarihang pamilya sa Singapore. Ang kanyang katahimikan sa loob ng korte ay ipinaliwanag ng mga psychologist bilang epekto ng matinding trauma at posibleng drugging na ginawa sa kanya upang hindi siya makapagsalita ng maayos laban sa mga otoridad. Ang bawat aspeto ng kanyang buhay, mula sa pagiging simpleng ina hanggang sa pagiging pambansang simbolo, ay binalot ng kontrobersya at emosyon na hindi kailanman mabubura sa kasaysayan ng ating bansa. Ang kasong ito ay nagpakita ng malaking agwat sa pagitan ng mahihirap na manggagawa at ng makapangyarihang gobyerno na tila mas madaling itapon ang buhay ng isang dayuhan kaysa aminin ang pagkakamali sa kanilang sariling jurisdiksyon. Ang malaking pagbabago sa kasaysayan ng labor migration sa Pilipinas ay naganap matapos ang kamatayan ni Flor dahil ang kanyang sakripisyo ay nagbunsod sa pagpasa ng Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Ang batas na ito ay naglalayong magbigay ng mas malakas na proteksyon at suporta para sa mga OFW kabilang ang pagtatatag ng mga legal assistant positions sa mga embahada upang masigurong may magtatanggol sa kanila sa oras ng kagipitan. Ang gobyerno ng Pilipinas ay napilitang muling suriin ang kanilang labor export policy at mas naging agresibo sa paghiling ng executive clemency para sa mga nasa death row sa iba't ibang dako ng mundo. Ang pagkamatay ni Flor ay nagdulot din ng pansamantalang pagkasira ng diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore, kung saan binawi ang mga ambasador at sinuspinde ang mga military exercises bilang protesta. Nagkaroon ng pagbabago sa pananaw ng publiko kung saan ang mga OFW ay hindi na lamang tinitingnan bilang mga dollar earners kundi bilang mga tao na may karapatan at dignidad na dapat pangalagaan ng inang bayan. Ang kaso ni Flor ay naging aral sa bawat Foreign Service Officer na ang kanilang tungkulin ay hindi lamang administratibo kundi isang moral na obligasyon na bantayan ang bawat Pilipino sa kanilang nasasakupan. Sa kabila ng mga legal na reformang ito, nananatiling masakit ang katotohanan para sa pamilya Kontemplasyon dahil ang mga anak ni Flor ay dumanas din ng mga pagsubok sa batas sa mga sumunod na taon na tila ba ang sumpa ng kahirapan ay hindi pa rin tuluyang lumilisan sa kanilang tahanan. Ang trahedya ni Flor ay nagbigay daan din sa pagsikat ng mga organisasyong gaya ng Migrante International na naging boses ng mga inaaping manggagawa sa ibang bansa at patuloy na nananawagan para sa mas maayos na kondisyon sa pagtatrabaho. Ang bawat anibersaryo ng kanyang pagkamatay ay ginugunita hindi lamang bilang pag-alala sa isang namayapa, kundi bilang paalala sa gobyerno na marami pa ring Flor Kontemplasyon ang nagdurusa sa mga kulungan sa ibang bansa na naghihintay ng tulong at katarungan. Ang kanyang pangalan ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino na madalas gamitin sa mga pelikula at panitikan upang ipakita ang pighati ng pagkakawalay sa pamilya at ang lupit ng dayuhang batas.
Ang bawat sentimong ipinapadala ng mga OFW ay may kalakip na kwento ng sakripisyo na gaya ng kay Flor at maaaring magtapos sa isang madilim na kabanata kung hindi tayo magiging mapagmatyag. Ang kanyang buhay ay naging mitya ng revolusyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang tunay na pag-unlad ay dapat nakabatay sa paglikha ng trabaho sa loob ng bansa upang hindi na kailanganin pang umalis ng mga ina at mawalay sa kanilang mga anak. Ang pagbabagong ito sa pulisya at kamalayan ay ang tanging pamanang naiwan ni Flor na kahit papaano ay nagbigay ng proteksyon sa mga sumunod sa kanyang landas. Ang bawat kwento ng tagumpay ng mga OFW ngayon ay may utang na loob sa pait na dinanas ni Flor noong 1995 dahil doon nagsimula ang pagtatayo ng mga mekanismong nagbabantay sa kanilang kapakanan. Ang bawat detalye ng pagbabagong ito ay makikita sa mas maayos na sistema ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers sa kasalukuyan, kung saan mayroon ng mabilis na pagtugon sa mga emergency cases. Ang mga opisyal ay mas maingat na ngayon sa paghawak ng mga kasong may kinalaman sa death penalty dahil alam nila ang galit na maaaring idulot nito sa publiko kung magkakaroon muli ng kapabayaan. Ang kaso ni Flor ay nagsilbing blueprint sa kung ano ang hindi dapat gawin ng isang gobyerno sa oras ng krisis at kung paano dapat ipaglaban ang soberanya ng bawat mamamayan. Sa pagdaan ng mga dekada, unti-unti ring naghilom ang relasyon ng Pilipinas at Singapore, ngunit ang alaala ni Flor ay nananatiling isang sensitibong paksa na nagpapaalala sa parehong panig tungkol sa halaga ng buhay at katarungan. Ang kanyang mga anak na sina Sandrex at Russell ay patuloy na nagdadala ng kwento ng kanilang ina bilang isang babala at inspirasyon na sa kabila ng kawalang hustisya ay dapat manatiling matatag ang pamilya. Ang bawat pelikulang ginawa tungkol sa kanya ay naging box office hit dahil sa matinding simpatiya ng mga tao na tila ba sa pamamagitan ng panonood ay nakikiramay sila sa hirap na dinanas ni Flor. Ang kanyang buhay ay naging simbolo rin ng pakikibaka ng mga kababaihan na madalas ay mas malaki ang sakripisyong ginagawa sa pangingibang bansa dahil sa double burden ng pagiging manggagawa at ina. Ang bawat OFW na bumabalik ng ligtas sa Pilipinas ay isang tagumpay na maituturing na bahagi ng legacy ni Flor dahil ang mga batas na nagprotekta sa kanila ay isinulat sa pamamagitan ng kanyang dugo at luha. Hanggang ngayon, marami pa ring katanungan ang nananatiling walang sagot tungkol sa tunay na nangyari noong gabing iyon sa Singapore. Ngunit sapat na ang kanyang sakripisyo upang magbago ang takbo ng ating lipunan. Ang bawat Pilipino ay dapat laging may baon na aral mula sa kanyang kaso na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa may sala, kundi tungkol din sa pagtatanggol sa mga walang kakayahan. Ang kanyang huling hantungan sa San Pablo ay nananatiling lugar ng pilgrimage para sa mga OFW na nagnanais magbigay galang sa babaeng naging mitya ng kanilang proteksyon. Ang bawat panalangin para sa kanya ay panalangin din para sa lahat ng mga Pilipinong nasa panganib sa ibang bansa, na sana ay huwag silang muling maging biktima ng maling akala at malupit na batas. Ang kaso ni Flor Contemplacion ay nagwakas sa isang bitayan sa Singapore. Ngunit ang kanyang pamana ay nananatiling buhay sa bawat batas at pulisya na nagpoprotekta sa milyon-milyong OFW sa kasalukuyan. Ang naging bunga ng kanyang sakripisyo ay ang mas malakas na boses ng Pilipinas sa pandaigdigang arena pagdating sa karapatan ng mga migranteng manggagawa. Bagamat hindi na maibabalik ang kanyang buhay, naging sulo siya ng katarungan na nagmulat sa isang buong bansa upang ipaglaban ang dignidad ng bawat Pilipino kahit saang dako ng mundo sila naroroon. Ang resulta ng trahedyang ito ay ang pagkakaroon ng mas mapanuring gobyerno na mas pinahahalagahan ang kapakanan ng tao kaysa sa diplomatikong relasyon. Hanggang sa huli, nanatiling simbolo si Flor ng pag-asa at pakikibaka na kahit sa gitna ng kadiliman ay may liwanag na magmumula sa katotohanan.
Huwag nating hayaang mabaon sa limot ang mga aral ng nakaraan dahil ang kalayaan at dignidad na tinatamasa natin ngayon ay pinagbayaran ng buhay ng mga nauna sa atin. Ang tunay na kabayanihan ay ang pagpili sa kung ano ang tama, kahit pa ang maging kapalit nito ay ang sariling kaginhawaan. Dapat nating laging pahalagahan ang bawat sandali kasama ang ating mga mahal sa buhay. Dahil ang pangingibang bansa ay isang sugal na may malaking kapalit na hindi lamang pera, kundi ang oras at presensya na hindi na maibabalik. Manatiling tapat sa ating pinagmulan at maging sulo ng pag-asa para sa ating kapwa, lalo na sa mga nasa gitna ng panganib sa dayuhang lupa. Ang bawat isa sa atin ay may obligasyon na bantayan ang bawat isa at siguraduhin na ang katarungan ay para sa lahat at hindi lamang para sa mga may kapangyarihan. Ang buhay ni Flor ay isang paalala na ang bawat Pilipino ay mahalaga at ang ating lakas ay nasa ating pagkakaisa bilang isang lahi. Hanggat mayroong mga manggagawang handang magsakripisyo, ay dapat ding mayroong gobyernong handang magtanggol sa kanila hanggang sa huling sandali ng kanilang pakikipaglaban.